Ayan, purihin ng Panginoon. At isang magandang gabi po. Nay, dito kaya kayo na yun? Harap-harap tayo. May lapit ka rin dito. So yun, purihin ng Panginoon. At muli, tayo ay sama pag-aralan po ang salita ng Panginoon sa gabing ito. At ang actually, purihin ng Panginoon at it's a privilege naman po na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. At ang ating pag-aaralan tonight ay ang Tito chapter 2. So, purihin ng Panginoon. Ating basahin ang buong chapter or ano na lang natin. Sige, basahin po natin ang Tito chapter 2. Ikaw ba? Ang wastong pagtuturo. Yun po yung pamagat or title ng chapter 2 sa una. Ngunit ikaw, Tito, ituro mo ang naaayon sa wastong aral. Ang mga nakakatandang lalaki ay turuan mong maging mahinahon, marangal, marunong magpasya kung ano ang nararapat at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Verse 3, ganon din sa mga nakakatandang babae. Turuan mo silang mamuhay ng maayos bilang mga mananampalataya. Huwag silang mapanira sa kapwa at huwag maging mahilig sa alak. Dapat ay ituro nila ang mabuti. Verse 4, upang maturuan nila ang mga nakakabatang babae na mahalin ng kanilang asawa at mga anak. Verse 5, marunong magpasya kung ano ang nararapat, malinis ang isipan, sa tahanan, mabait at nagpapasakop sa asawa upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo. Ganon din, hikayatin mo ang mga nakakabatang lalaki na magpasya kung ano ang nararapat. Verse 7, magpakita ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat ka at taos puso sa iyong pagtuturo. Tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang may pipintas dito upang ang mga sumasalungat sa atin ay mapahiya dahil wala silang masabing masama laban sa atin. Turuan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang mga amo at sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito at huwag silang maging palasagot. Huwag din silang mangungupit sa kanilang mga amo kundi ipakita nilang sila'y tapat at mapagkakatiwalaan. Nang sa ganon, may ipakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating mga itinuturo tagapagligtas. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Verse 12, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Verse 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Verse 14, binigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo'y maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. Ituro mo sa kanila mga bagay na ito. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa paghimok at pagsaway at huwag mong hayaang hamakin ka ninuman. So yun po, salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Purihin ng Diyos. So dito po sa chapter 2, makikita natin dito na si Paul ay talagang may direktang instruction kay Titus or Tito. Ano po ito? Dito po kasi sa chapter 2, dito po makikita natin, the church must teach and preach sound doctrine. Ibig sabihin, ito yun. Ang tunay na iglesia po dapat nakatayo sa tamang doktrina, tamang pamumuhay at sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Yan po yung kabuuan ng chapter 2. Ngayon, noon sa chapter 1 po, kasi sabi po, si Pablo, tinuruan ni Pablo si Tito kung paano pumili ng mga leader na may tamang doktrina.
at character. Yan yung napag-aralan natin nung kay Deaconess Rose nung chapter 1. Ngayon, dito po sa chapter 2, pinaliwanag naman ni Paul kung ano ang dapat ituro ng iglesia at paano ito dapat makita sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya po, dapat makita yung right living in church. Kaya yung tema ng chapter 2 ay malinaw na sabi, dun sa parang sa verse 1, "But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine." Ibig sabihin, pag sound doctrine, sabi po, dito po ay mula sa nangangulugan pong malusog ang iglesia or buo. Ibig sabihin, ang tamang doktrina ay nagdudulot po kasi ng spiritual nating kalusugan. Yun po yung sound na sinasabi. Kung mali naman kasi ang turo, ngayon, sa atin, siyempre, ang kakalabasan po mangyayari, magkakaroon po yung sakit ng iglesia. Ngunit kung tama ito, tama yung doktrina, yung mga naririnig natin, tama yung mga itinuturo sa atin na napapakinggan natin, na talagang yung illumination ng salita ng Diyos ay talagang tama. Wala pong sobra or yung parang haka-haka. Kumbaga, ang iglesia po ay lalago at titibay. Amen? So, makikita natin ngayon, doon sa pinakabuuan po, yung structure ng chapter na ito, yung church must teach sound doctrine. So, ito po ay itinuturo mula pa, nung simula pa kasi, nung Pentecost pa lang, sa Acts 2:42, sabi nga ni Paul, sabi po doon, ayon kay Pablo, ang isang iglesia na hindi nagtuturo ng tamang doktrina ay hindi tunay na iglesia. Ganun po pala yun. So, hindi sapat yung magagandang gusali. Di ba? Hindi po sapat yung mga tradition natin, yung mga dati, yung mga tradition na nakasanayan natin na may nabasa nga ako sa sa napakinggan ko pala kanina doon sa pag-aaral ko. May napakinggan ko yung apokrypha pala, yung apokrypha, ibig sabihin daw noon, yung di ba yung mula Old Testament to New Testament, yung apokrypha pala yun, doon po pala yung 400 years na nanahimik. So ito, dito po, ito yung tinutukoy ni Paul dito na tradition. Ibig sabihin yung nanahimik po ang Panginoon ng 400 years, yan yung mga nangyayari ngayon dito sa mga ibang iglesia. Ganun po pala. So ngayon unti-unti ko siyang nalalaman na yung mga iba-ibang book pala nandun din doon sa Apocrypha na isinama sa Bible. Grabe, sabi ko, talaga iba po talaga pag nagsasaliksik ka ng salita ng Panginoon. May mga nalalaman po ako na yun pala yun, dati hindi ko alam. Pero ngayon, dahil nga nagsasaliksik ka at nakikita mo yung mga ibang iglesia po, yung sukatan nila kung paano yung mga program po sa iglesia, sound doctrine lamang po ang ating ibibigay. Kumbaga, ituro mo ang naaayon sa wastong aral. So, nandito po, yung instruction po ni Paul kay Titus ay dito po sa iba't ibang church, ay iba't ibang, kasi po si Paul dito, runner niya po kasi si Tito. Alam niyo ba yung runner? Kasi nga dito, doon sa Creta na to, isa lang po yung Creta, doon sa Creta na to, sa lugar po ng Creta, marami pong iglesia. Ang iglesia po kasi that time, noon, ay hindi po talaga literal na ganito. Ang iglesia po dati ay house church lang. Parang lang siya, talagang bahay. Talaga. So ngayon, si Tito, siya po ang naging runner ni Paul sa iba't ibang town, iba't ibang towns ng Creta, doon sa Creta, sa kapaligid sa Creta. So, makita natin yung paglago, kaya nga na-alarma din si Paul na dapat, sabi ni Paul, yung ituro mo yung wastong katuruan. So, ngayon, sa verse 2, ngayon, meron po kasing instruction to different groups in the church. Ano yun? Ano yung mga different groups in the church? Ito yung mga matatandang lalaki. Una yon, yung mga aged men na dapat, yung mga aged men po, dapat kami, ang ating mga pastors, ating mga leaders. So yung mga aged men,
dapat po maging sober or mahinahon, alerto at disiplinado. Yung yan sa loob po ng church ito ha. Ibig sabihin, tayo na church, ito po kasi ang kailangan. Pangalawa, dapat kagalang-galang at may dignidad at kontrolado sa emosyon at mga pagnanasa. So ngayon po, dapat makita din daw po yung sound in faith, love, may matatag na pananampalataya, maibigin at matiisin. So ibig sabihin ng sober dito ay nangangahulugan malinaw ang ating pag-iisip. So ibig sabihin, ito po ay isang sinyalis ng isang taong marunong sa pananampalataya at pag-ibig. Sa verse 3, tingnan natin. Ito naman daw, dito makikita, una, di ba, AIDS men, mga kalalakihan. Sa verse 3 naman, ito naman yung mga matandang babae. So, hindi ko, mga elderly women, di ba? So, dapat daw po, itong mga elderly women na po na ito, dapat sila maging reverent behavior. So, ibig sabihin, ba't yung mga kananayan natin, ito yun, mga kananayan, ito daw po ang dapat makita sa kanila. Meron pong reverent behavior or kagalang-galang ang asal. So, ibig sabihin, ba't ang kababayan din daw po, not false accusers, hindi po chismosa or mapanira, not given much wine, hindi dapat alipin din po ng bisyo. Kaya nga, ang kababaihan din daw po, is the teachers of good things. Ibig sabihin, tagapagturo po ng mabuting asal at kabanalan. Grabe po ang kababaihan. Ganito pala ang kanilang role. Iba po, di ba? Ibang-iba po ang role ng kababaihan din sa loob ng iglesia. Kasi itong tinutukoy, ang inaano po ni Paul dito, ang ina-emphasize niya, loob ng iglesia. Po. So kanina, yung binabasa ko kanina, noong pinag-aaralan ko yung living in the church nakalagay. Living in the church. So, how to live elders in the church. So, ibig sabihin, ay right living in the church. Ito po pala yun. How to live right in the church. So, ito po yung pag-aaralan natin. Paano tayo? Ngayon, dako naman tayo sa verse 4 and 5. Dito makikita natin yung mga kabataang babae. Ibig sabihin naman dito, sabi ni Paul kay Titos, dapat yung mga kabataang babae, turuan silang maging mapagmahal sa asawa at mga anak, maging maingat at malinis sa asal. Ito pa, mga tagapangalaga din ng tahanan. Ang salitang keepers at home ay literal po dito na workers po at home. Hindi lang po dito sa church, kundi sa bahay. Workers po tayo. Workers ang mga kabataang babae at kalalakihan din. Meron din po dito kalalakihan. Sa verse, dapat daw po, kaya ang paalala po ni Paul, ang unang responsibilidad ng babae ang kanyang tahanan. Ito po, mabigat po ito ha. Ang unang responsibilidad ng mga babae ay ang tahanan. At tahanan kasi po ay hindi po talaga to basta sabi na lang laruan. Ito po ay may tungkulin. May banal na tungkulin ang mga kababaihan. So, ibig sabihin, siguro yung mga middle age ang tinutukoy po ni Paul dito Kasi nga, hindi lang naman kabataan na, so, siguro yung sa middle age na medyo young wives, ganun. So, ibig sabihin po, hindi lang ibig sabihin na yung mission po ng asawang babae, magtaguyod po ng isang makadiyos na tahanan. Yun po, ang bigat. Pero ito talaga ang duties po ng mga kababaihan. Kabataan at aged men or elderly women. Meron din po dito, mga kabataang lalaki. Verse 6 to 8 yan, makikita doon. So, si Tito po mismo ay dapat maging halimbawa sa kanila. Si Tito po kasi, ito ay sabi nga ni Paul doon sa chapter 1, may young son. Sabi niya, tawag niya sa kanya Yun ang tawag ni Paul kay Tito. So, ibig sabihin, si Tito mismo ay dapat maging halimbawa sa kanila. Sabi nga, hikayatin silang maging mahinahon at disiplinado. Yan po ba Dapat
tayo mga kabataang lalaki, maging disiplinado po tayo, mahinahon. Be a pattern of good works. Ibig sabihin, dito, kahit si Tito po, ay dapat maging modelo ng tapat na pamumuhay. Sound speech. Meron din po dapat yung mga kabataang lalaki, meron po silang sound speech. Ang kanyang mga pananalita ay dapat malinis, makatotohanan, at kagalang-galang. Kaya kasi Tito, paano siya gagalangin? Paano siya magse-set up ng mga leaders kung hindi po sa kanya makikita yung sa kanya yung sound speech na to? Si Paul, si Timothy rin, ganun din ang sinabi ni Paul kay Timothy. Ganito rin ang utos ni Paul kay Tito. Halos pareho. So ngayon, ang salita, modelo, sabi po ni Paul kanina, dapat maging modelo tayo or magiging hulmahan tayo. Kumbaga, tayo sa atin nang gagaling yung paghulma ng mga umuusbong na leaders. Di ba po? So, yung pinuno po ng iglesia ay dapat maging living din in pattern ng tamang doktrina. So, sa 9 and 10, ito naman. Ito yung alipin at mga lingkod. Ano sabi sa verse 9? Turuan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang mga amo sa lahat ng bagay upang masiyahan ang mga ito at huwag silang maging palasagot. Diba? Meron po tayong mga minsan ang ating pinagtatrabuhuan ay, di ba, hindi po pwedeng maging palasagot. Meron po yan, utos. Sa unang siglo nga po, karamihan sa mga Kristiyano ay mga alipin or dating alipin. Sila ay tinuturuan na po na maging masunurin at tapat sa kanilang mga amo. So, hindi lang po ngayon uso ang may mga amo. Kahit ako po, nangangamuhan din po ako sa totoo lang. So, purihin ng Panginoon, talaga, huwag sagutin o labanan ang kanilang pinuno. Hindi lang po ito tungkol sa trabaho. Patungkol din po ito sa mag-asawa, patungkol din po ito sa mga leaders, sa iglesia, di ba? Hindi lang po sa trabaho ito. Alipin o lingkod tayo, mga alipin din po tayo sa totoo lang, di ba? Ituring natin ang sarili natin na maging alipin din po. Alipin tayo ni Kristo. Alam niyo, may napakinggan nga ako kanina to become, ang sarap pala nun, to become a slave of Christ, ito po ay magiging freedom mo. Kumbaga, ikaw ay nakulong na or alipin ka ni Kristo, meron ka pong sapat na freedom. Yun po yung napakaganda ko napakinggan kanina sa radyo. So, Lord, thank you. Kung ikaw pala, kung ganun na ang kaisipan natin dito, bilang mga alipin, yan, tulad natin na ganun po tayo, ay talagang mas maganda ng maging alipin tayo ni Kristo. Kasi ang kapalit po nun, kapayapaan or freedom natin. Hindi po yan maunawaan ng iba. Pero, God will, magiging i-reveal ni Lord sa kanila. So, yun po, maging tapat lang po tayo. Huwag magnakaw at maging tapat at mapagkakatiwalaan. Kasi po, dito po, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things. So, yung adorn po kasi dito na tinutukoy, yung ugat ng salitang nangangulugan po ito, ayusin or pagandahin. Di ba? Yung cosmetics, yung salitang cosmetics or di ba tayo, mahilig tayo sa magpaayos ng mga kukukuko natin, di ba? Ibig sabihin, yung salita po dito na adorn, ibig sabihin po, yung tamang asal natin, pagandahin po natin. Yan po yung tinutukoy po dito ni Paul, doon sa verse 10. Huwag din silang mangungupit sa kanilang amo, kundi ipakita nilang sila'y tapat at mapagkakatiwalaan. Nang sa ganon, may ipapakita nila sa lahat ng kanilang ginagawa ang kagandahan ng ating itinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig sabihin, yung tamang asal po kasi natin, nagmumula po yan dun sa tamang doktrina din sa atin. Kaya napakahalaga po nito. Ito yung pinakamaganda gist nito Ang salitang tapat po kasi, mapagpakumbaba at disiplinado ay, ito po yung pinakamagandang may ipapakita natin sa tao. Yung parang hindi naman like decoration, di ba?
sa ating mga bahay, mahilig tayo maglagay nun. Kapag tayo dinikorasyonan ng Panginoong Hesus ng kagandang asal, ano makikita sa'yo? Di ba? Puro maganda siya. Di ba? Tama. Di ba? So, ganun po tayo. Nire-reflect natin yung doktrina na ating napapakinggan, ating isinasabuhay, ating ina-apply sa ating mga buhay. So, yun po, purihin ng Panginoon dito. Ganda ng kahulugan nito, yung adorn. Ibig sabihin, ayusin natin yung sarili natin, pagandahin pa natin sa tulong at biyaya din ng ating Panginoon. So sa verse 11 naman po, dito, ito naman na, ito yung napakaganda rin po. The church must preach the grace of God. Ito po talaga, ngayon, mula sa verse 1 to 10, ito yung mga tagubilin ng isang ni Paul na ayusin natin yung sarili natin. Kailangan right living po tayo in the church. Makitaan po tayo ng mga ganon. Nang sa ganon, itong grasya ng Panginoon sa atin, talagang umano sa atin, maranasan at malasa po natin. Kailangan malaman din po ng tao, ng mga kapatid natin ito, ng mga relatives natin ito, kung ano yung biyaya ng Panginoon, the grace of God. Ibig sabihin, sabi nga ni Paul, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan, ay inihayag na sa lahat ng tao. So, ibig sabihin, inilatag po ni Paul ang doktrinal na pundasyon ng tamang pamumuhay sa atin. Di ba? At ito, dito naman sa verse 11, ito po yung mga biyaya ng Panginoon. Ano yung mga biyaya na yan? Ano po ang makikita natin sa biyaya na yan? Doon sa verse 11, makikita natin yung past grace appeared. Ibig sabihin, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ibig sabihin, tayo lahat ay tumanggap. Ang grasya or grace ay biyaya. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi dapat kasi yung biyaya na binigay ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat Pero sabi nga, ngunit dahil sa kabutihan sa atin ng Diyos, ibinigay niya po sa atin to ng libre. Di ba po? Hindi po tayo karapat-dapat, ngunit, di ba? Yung grasya ng Panginoon, tayo hindi mo natin sukat, akalain, hindi natin sukat, hindi talaga natin pumasok sa isip natin kung gaano tayo kabuti ang Diyos sa atin. Ganon po yung biyaya ng Panginoon sa atin, binigay niya. Ito po yung paraan kasi ng Diyos upang iligtas tayo Yung grasya sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Diba? Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga kabutihan o gawa, kundi dahil kay Kristo na namatay para sa atin. Yun yung biyaya na talagang ginawa ng Panginoon on behalf of Jesus Christ. So, ibig sabihin, nangangalagan po ito na nagpakita na yung pagparito po ni Jesus Christ ay ang kanyang kamatayan ay pagkabuhay na muli sa atin. Nababago tayo, di ba? Namatay tayo dahil sa kasalanan, ngunit sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo ay nabuhay sa pamamagitan ng kanyang grasya, sa kanyang biyaya. So, yun po yung past grace. Nangyari na po yun. Yun po yung ibig sabihin ng past grace yung pangalawa naman, ito naman yung present grace sa atin. Ibig sabihin, ito naman yung present grace natin ngayon. Ito yung nararanasan natin ngayon. Ito yung teaching us that denying ungodliness. Ito yung napakaganda rin na ito. Denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ibig sabihin, yung pagtuturo po ng isang guro sa bata, ito po ay may kasamang disiplina at paghubog. Di ba po? Kaya nga yung grace sa atin, tayo ngayon, na pinapabanal ng Panginoon, this as a present grace, ibig sabihin, yung biyaya ng Diyos ay hindi lang po nagligtas, kundi nagtuturo po din ng kabanalan sa atin. Ibig sabihin, yung sanctification natin. Di ba? Yun po yung resulta ng biyaya doon sa past grace ng Panginoon sa atin. Pinapabanal tayo, inaayos tayo, nagpapabanal tayo. Kumbaga, sinless, nagbabawas po tayo ng kasalanan, di ba? Yun po yung talagang, kumbaga, yung resulta po ng past grace ng Panginoon at napunta tayo dito sa present grace,
Ito yung tumalikod mo na tayo sa sa kasamaan. Hindi ngayon, dahil tumalikod na tayo sa kasamaan, tayo po ay namumuhay ng maayos, matuwid, at makadiyos. Di ba? Ito yung present grace. Alam natin at nararanasan natin yung dahil sa kabutihan ng Panginoon sa atin, lalaman natin kung ano yung right and wrong. Alam natin na di-discern na natin kung ano yung godly living. Di ba po? So, maging halimbawa po tayo ngayon sa atin. Isang hamon po na maging halimbawa po tayo sa gitna ng makasalanang mundong ito. Sobra po. Pero sabi nga, meron pa rin kasing future grace. Ito yung makikita natin sa verse 13. Ngayon, sabi nga, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So ito po yung ating pinakaasam-asam ngayon, yung future grace. Grace looks ahead. Ibig sabihin, looking for the blessed hope. Ano yung blessed hope natin? And the glorious appearing of great God and our Savior, Jesus Christ. Ito yung pinakaasam-asam ng bawat mananampalataya. Kung ito ang inaasam natin ngayon, ay, praise God. Nandun tayo sa isip at tama yung ating spirit, tama yung ating buhay, lakad natin. Di ba po? Na ayon po sa Panginoon. So, ibig sabihin, blessed hope natin po, ito ay tumutukoy po sa pagbabalik ni Kristo. Ngayon po, pansinin po natin, ito yung bawat panahon na ginawa para sa atin. Habang lumalakad tayo doon sa present grace, patungo sa future grace, future natin, dito po, yung panahon na ito, ng biyaya ng Panginoon sa atin, ng Diyos sa atin, ito kasi yung nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ibig sabihin, yung nakaraan natin, dati, ang biyaya ay nagpakita sa pamagitan ng krus. Kumbaga, di ba? Yung kasalukuyan naman, yung present grace natin, yung biyaya na nagtuturo sa atin ng kabanalan, at yung hinaharap, at yung biyaya na magtatapos sa pagbabalik ni Kristo. So dito po, tinapos na ni Jesus Christ para sa atin. Makikita natin yung greatness po ni Christ, di ba? Our great God and Savior, Jesus Christ, ay malinaw po na patotoo ni Jesus Christ na ano po siya, na Diyos po siya talaga ng ating buhay. Siya lang po talaga. Wala po tayong ibang magagawa. Siya po talaga ang middle natin or tagapamagitan natin patungo sa Ama. Di ba po? No one comes to the Father except through me. So, sa pamagitan po lahat ni Jesus Christ, lahat. Kaya ano yung purpose ng grace nito? Purpose ng grace. Di ba? Sa 14, tingnan niyo po. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo maging mamamayan niya na malinis at handang gumawa ng mabuti. Ito yung purpose po. Yung purpose ng grace po, ito ang ibig sabihin niya. Who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Ibig sabihin, niredeem na tayo, binili tayo, di ba? Binili tayo ng Panginoong Hesus mula sa ating pagkaalipin. So si Kristo po ang nagbayad ng kanyang buhay upang tayo ay mapalaya sa ating kasalanan, di ba? Ang layunin po nito ay upang maging sariling bayan niya tayo, di ba? At masigasig na gumawa tayo ng mabubuting gawa. Amen? So ngayon, dito po sa verse 15 naman, ito naman yung responsibility ng church. So, ibig sabihin, these things speaks and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Ibig sabihin, sabi nga ni Paul dito, ituro mo sa kanila ang mga bagay na ito. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa paghimok at pagsaway at huwag mong hayaang hamakin ka ninuman. So, dito po, tinuruan din ni Paul si Tito na ipangaral, ituro at ituwid ang iglesia ng may otoridad. So dito po ang ating bishop, ang ating mga pastors, kahit sino pa ay itinutuwid ng ating mga leaders.
Di ba po? Mas masarap po na may nagtutuwid sa atin, may talagang tinatanggap natin yung pagtutuwid, pagkukorek sa atin. Ito po. Pero si Paul dito ay niremind niya din po si Tito na meron po siyang authority na ituwid po kung sino man yung wala na sa ayos, di ba? Hindi na tama, di ba? So, di ba? Iba po kasi ang anointing po or kilos ng ating mga leaders. Sila po ay appointed, God's appointed. Di ba po? So, no one can touch them. Ibig sabihin, ganun lang po yun. So, dapat daw po tayo ay sa pangwakas, tayo po bilang leaders, bilang manggagawa ng Panginoon, is meron din po tayong way to share what is the sound doctrine of the church. Kaya tayo magbasa ng magbasa. So kasi walang tunay na iglesia kung walang tamang turo sa atin. Mamamatay talaga ang iglesia. Kasi nga alam nila hindi naman tama, minsan nadidiscern ng mga leaders yan sa atin. So kailangan po ng sound doctrine talaga. Pero sabi nga, yung grace produce godliness. Ang biyaya ay hindi lisensya po sa atin, ha. Napakaraming dito sa verse 11 to 14 halos biyaya ang ating mga pinag-usapan, yung biyaya ng Panginoon. Pero hindi po yung lisensya ng kasalanan natin, kundi daan tungo po sa kabanalan. So, ang mga matatanda, ibig sabihin, yung mga disciples across generation, diba? Transfer generation to generation. Tayo po, kami, mga ginagamit ng Panginoon, nagpapagamit sa Panginoon. Kung ano yung nalalaman namin, give it the best. Gigib namin ang ating bishop. Sabi nga niya, hindi ko ipagdadamot ang aking mga nalalaman sa Biblia. Di ba? Yun po yung tamang pagtuturo. Hindi po niya hahayaan na maligaw, malito ang kanyang mga membro, ang kanilang mga pinapastolan. Kasi nga tayo po mga tupa na pinapastolan ng ating mga pastor, ay tupa po tayo talagang ginaguide niya tayo. Yun po yung tamang makikita natin na sound doctrine. Itinutuwid tayo na mas mabuti na may nagre-rebuke sa atin sa iglesia, sa bawat isa po sa atin. So yun po, purihin ng Panginoon. And the gospel, sabi nga doon sa verse 10, adorns the life of believer. Ang ating asal ay dapat sumasalamin sa kagandahan ng ebanghelyo. Yun po. Napakahalaga talaga nito. Yung makikita sa atin doon sa buhay ng bawat mananampalataya. Sumasalamin po sa kagandahan ng ebanghelyo na ating natututunan. So, yung blessed hope naman natin dito, ito yung pag-asa ni Kristo. Di ba po? Na mamuhay po tayo ng banal na. Saan ka pa pupunta? Maikli lang po ang buhay. Di ba? Maikli lang po ang buhay natin dito sa mundo. Ay, gawin na natin what is the core of living natin. Di ba? So yun po, purihin ng Panginoon at ngayon po, sa ating pagtatapos, dito po ay makikita natin yung tunay na iglesia ay nagtuturo po. Ito yung ating conclusion. Ang tunay na iglesia ay nagtuturo ng tamang doktrina. At tayo po mamuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos at tunay. Yung blessed hope natin, maghintay tayo ng may kabanalan sa pagbabalik po ni Kristo. So, sabihin, sound doctrine, papunta sa godly living, then grace, meron na tayong godly living, grace that transforms us, dahil sa biyaya ng Panginoon, natatransform tayo, binabago niya tayo, sinasanctify niya tayo, then, yung hope natin ay masusustains po sa ating mga buhay. So, yun po, purihin ng Panginoon, sa Diyos ang papuri,